Mga sangkay, ito na ba yung katapusan ng mga DDS vlogger? Well, pag-usapan po natin ito ngayon. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat mga sangkay? At eto na nga, pag-usapan po natin itong mainit-init na topic ngayon mga sangkay pagdating po sa mga political vlogger. Aba, mga sangkay, eto na nga ba ang magiging katapusan ng mga DDS vlogger? Pag-usapan po natin yan, but before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na mga sangkay. Pambihira, ang bilis po natin. So, yung iba dyan na gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Okay, eto na mga sangkay. Tingnan po natin itong balita. Ayon po kasi dito, simula na ang pag-iimbestiga ng House of Representatives tungkol sa lumalaganap na fake news sa ating bansa. Ang briefing ay magtitipon ng mga kinatawan ng mga social media platform para sa impormasyon sa kanilang mga patakaran at mga hakbang laban sa peking balita, pati na rin ang cyberbullying at mapaminsalang nilalaman. Alam niyo mga sangkay, yung reaksyon ko nga po dito, maliban po sa tanong na katapusan na ba ng mga vlogger ng side ng mga DDS, possible bang ipahamak nitong mga DDS vlogger ang buong YouTube community, mga Filipino vloggers na madamay dito mga sangkay sa kanilang pinaggagawa? Kasi ngayon, alam naman po natin na pwedeng gumawa ng mga matitinding pulisiya ang ating pamahalaan tungkol po dito, mga sangkay, at humantong sa malaking problema, hindi lamang po sa political vlogging nitong mga DDS vlogger, kundi pati po yung mga influencer or mga vlogger dito sa YouTube. Sa papaanong pamamaraan, if you remember mga sangkay, dati ang YouTube hindi po gaanong stricto. Pero mga sangkay nung ginawa ni Logan, yung kalokohan niya doon sa Japan, shoutout po sa mga nakakaalala nitong malaking issue ni Logan. Haba mga sangkay, bigla pong binago ang community guidelines, mga sangkay, yung policy ng YouTube, no? Yung criteria ni YouTube. So marami po ang nagbago at mas naging mahigpit. Kaya marami sa mga YouTuber ngayon, o mga nagbabalak mag-YouTube, nahihirapan po talagang pumasok. Aba, mga sangkay, paano kayo hindi mahihirapan matitindi pong ano tawag dito? Mga community guidelines, mga sangkay, ang mayroon sa YouTube. Dahil po sa ginawa ni Logan. So ito ngayon, pwedeng mangyari dito sa Pilipinas sa mga Filipino vloggers. Dahil po dito sa mga DDS. So madaling sabi, pwede pong ipahamak ng mga DDS lahat po ng mga vlogger. Like for example, yung mga common na kilala po natin, sila Kong TV, Gio Ong, sila Ivana, sila lahat na siguro ng mga kilalang vlogger dito mga sangkay sa YouTube. Diba? Pwede nilang ipahamak. What if sa papaanong pamamaraan sangkay mapapahamak? Ba'y pambihira pag gumawa po ng mas istriktong batas tungkol dyan, o di kaya mga sangkay, gumawa na naman po sila ng sistema na bago na magpapahirap po sa mga vlogger dito sa YouTube. Doon tayo mga sangkay magkakaproblema. Wala po tayong ibang ituturo kundi itong mga DDS na nagpapahamak mga sangkay. Kasi sa ngayon, ito po yung nakikita ko Kasi ipapatawag na Di ba ipapatawag na nga po? Dahil nga daw po sa mga walang habas, mga sangkay, at walang pagpipigil ng mga ginagawang content
na kahit po fake news, mga sangkay, ay ina-upload. 'Di ba? Naalala nyo yun, nagpupulburon si PBBM daw. 'Di ba? Ang nagpakalat doon sa Amerika, mga sangkay, nung kinalat doon, kinalat din po nito mga DDS vlogger. So, ang nangyari, yung fake news na yun, nagawang AI na BBM na sumisingot ng kung anong bagay, pinakalat mga sangkay nitong mga vlogger na ito. So, ang nangyari, sabog na sabog ang social media. Marami po ang naniwala, mga sangkay. Kasi alam nyo naman tayo mga Pinoy, hindi po natin ginagamit minsan yung ano natin yung mas malalim pang na pag-unawa, pag-iisip tungkol po sa mga bagay na nakikita natin sa social media. Then anong nangyari mga sangkay? Sinakyan ng iba. Pinaniwalaan ng iba. Nakapagtataka bakit hindi nag-file ng any cases against sa mga DDS sa political vlogger na ito. 'Di ba? So ngayon, pwedeng ma-question yan. At ang malupit na pwedeng mangyari, ang ipahamak nitong mga DDS vlogger ang pangkalahatan ng mga vlogger dito sa YouTube. Nako, mga sangkay, delikado itong ginagawa nila. Sabi dito, tatalakayin ang briefing ang transparency ng mga social media platform sa pagtukoy at pag-alis ng maling impormasyon, pagpapatupad ng mga hakbang sa pananagutan laban sa mga umuulit na nagkasala at epekto ng disinformation sa pambansang seguridad, partikular na kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ito pa mga sangkay. Diba? May mga DDS vlogger. Imbes na maging makabayan, kinakampihan pa po, mga sangkay, yung China. Pagdating po sa West Philippine Sea, marami akong nakikita. Mga DDS vlogger, proud na kinakampihan yung China. What the? Anak ng toko, mga sangkay. Nakakalungkot na ito pa yung nangyayari sa ating bansa dahil po sa mga vlogger na ito. Pinaniniwalaan pa, mga sangkay, ng kanilang mga alagad, ng kanilang mga viewers, di ba? Tama yung sinasabi mo. Buti pa noon, panahon ni PRRD, ang West Philippine Sea ay ganito. Di ba, mga sangkay? Yun po yun. So ngayon, particular dyan, mga sangkay, matatalakay po yan doon. At itong mga, I'm sure naman, itong mga congressman natin, itong mga representatives natin, malamang naipon na po yung mga impormasyon tungkol po sa mga pinagpo-post ng mga to. Dapat lang po talaga mag-isa para magkaalaman na kung hanggang saan yung tapang nila. Sinabi naman ni Congressman Fernandez na ang fake news ay lason na nakakaapekto sa ating kalayaan at hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang mga nasa likod ng panggugulong ito. Ayan na. Ayan na, mga sangkay. Dito na talaga magkakaroon ng mas matinding pananaliksik, pagtatanong, hanggang saan aabot yung tapang nitong mga DDS? Hanggang saan? Kasi ang gagaling po nila gumawa ng fake news, mga sangkay, di ba? Kung ano-ano na po yung kanilang mga sinasabi tungkol po sa mga nangyayari sa Pilipinas. At ang sinisisi po sa mga problema na to ay si PBBM. Ang gagaling pa naman gumawa ng fake news, di ba? Expert na expert po talaga. Sabi nang nag-comment dito, maganda yan para titigil na ang mga fake news. Ayaw tumigil hanggang walang masasampulan. Nakakasira sa pamamalakad ng gobyerno. Sabi naman ng isa, dapat lang puro fake news yung iba dyan. Di ba? Kawawa ang mga, sabi naman ng isa, kawawa ang mga patay gutom na DDS vloggers. Tama yan, unahin ang mga vlogger ni Digong, sabi naman ng isa. Ngayon, mga sangkay, sila na po yung hahabulin. So, ang natatakot lang po tayo, mga sangkay, kung madamay po dito, nakakabahala, no? Madamay po dito yung lahat ng mga vloggers sa Pilipinas. Basta kapag nangyari na nadamay po lahat, yung tipong gagawa na po ng mga regulations or anything na magbabago po sa sistema ng paggawa ng content natin, lahat po ng mga vloggers sa YouTube, wala po tayong ibang sisisihin kundi itong mga DDS vloggers. Right?
So ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Dumadami po tayo ng dumadami dito. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all ngayon din. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.